Isang araw ay na-curious si Narada Muni. Sino ba sa mga devotee ni Lord Krishna ang pinakapapaboran niya? Kanya naman dumalaw siya kay Lord Indra. Si Lord Indra, ang king ng mga goddesses ng heavenly planets. Sa kanya nagmumula ang mga ulan, bagyo, kidlat, kulog, at ang mga ulap na may halong tubig. Pinamamahalaan niya ang lahat ng heavenly planets. Sabi niya ganon kay King Indra. Sabi ni Narada Muni ay, "Oh, King Indra, ikaw pala ang pinakapapaboran ni Lord Krishna, na kahit na anong oras at panahon mong gustuhin na kausapin siya, ay haharapin ka niya at kakausapin. Napakaswerte mo." Sabi niya ganon. Ang sagot naman ni Lord Indra, napayuko ito. Hindi ako pinakapapaboran ni Lord Krishna. Sa katunayan nga, ay napakarami kong pagkakamali at offenses sa paanan niya. Sabi niya ganon. Nagiging mayabang ako dahil nakakalimutan ko na siya ang aking Panginoon. Noong 5 taong gulang pa lamang siya na nakatira sa Brindaban, ay pinigil niya ang pag-o-offer para sa akin. At sinabi niya na ang dapat ang i-offer na lang ang lahat ng paraphernalia, ang mga aning gulay at prutas sa Govardhan Hill upang magkaroon ng Govardhan Puja. Dahil pinigil niya ang pag-aalay sa akin ng mga tao at siyang sinunod, ay naggalit ako. Pinaulanan ko ng 7 araw ang India. Kahit pa ang sinasabi niyang ganun ay hindi naman karapat dapat na i-offer kay Indra itong lahat ng offerings na ito, dahil ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Kung tutusin nga, hindi pa niya nagagawang mabuti ang kanyang tungkulin, dahil pati ang dagat ay pinapaulanan niya, pati ang bato na matigas ay pinapaulanan niya. Sabing ganun, kanya na insulto ko, at sinusunod nila ang batang paslit na 5 taong gulang pa lamang. Yun nga, pinaulanan ko sila ng 7 araw. Malalakas na ulan, kulog, bagyo, pati ang Sambartaka na ulan ay tinawag ko na ginagamit lamang ito pagka magugunaw na ang mundo. Pero pinaulanan ko sila at pinatunayan ni Lord Krishna na siya ang shelter ng lahat ng mga cowherd boys sa mga Brindaban. Pati na ang mga baka, kalabaw ay umiyak para sa kanya upang sila ay tulungan. At yun nga, itinaas ng batang si Krishna ang Govardhan Hill sa kanyang pinakahinliliit na daliri sa kaliwang kamay. Itinaas niya to na parang kabuti lamang. 7 araw silang sumilong sa ilalim ng Govardhan Hill. Di man lang sila nagugutom, nauuhaw. Di man lang sila natulog, kundi kantahan lamang sila ng kantahan sa pag-glorify kay Krishna. Doon pa lamang ako na tauhan at napatunayan kong ako'y nagkamali. Si Krishna pala ang aking Panginoon. Itong Krishnang maliit na ito ang aking Panginoon. Hindi, talagang ikaw ang pinapaboran ni Lord Krishna, ang patuloy na sabi ni Narada Muni. Naalala mo ba noong minsan
tinulungan ka niya upang mabawi mo ang lahat-lahat ng iyong kayamanan kay Bali Maharaj. Itong si Bali Maharaj ay pinuno ng mga demonyo yan, di ba? Ganun. Oo nga, sagot naman ni Indra. Pinuno nga siya ng mga demonyo. Pero naging glorious siya dahil sa kanyang pinamalas. Nang nagpunta si Vamana, si Lord Vamana, na nag-anyo siyang maliit na duwende upang bawiin ang lahat ng kayamanan, ang upper planetary system, ang middle planetary system, at ang lower planetary system, ay kinuha sa akin. Natalo ko kay Bali Maharaj, at kinuha niya tuloy sa akin ang lahat-lahat ng aking pinamumunuan, ang aking lahat ng ari-arian ng mga planeta. Kanya humingi ako ng saklolo kay Vamana. Si Krishna yun, na nag-anyong maliit na duwende, at tinulungan niya ako. Nagpunta siya kay Bali Maharaj at humingi siya ng konting alms. Akala naman ni Bali Maharaj ay kung ano lamang ang hihilingin nitong si Vamana. Sige, kung ano man ang iyong hilingin, ay bibigay ko sa iyo. Sabing ganun ni Bali Maharaj kay Vamana. Ang sagot naman ni Vamana, kahit 3 hakbang lamang ng iyong ari-arian, pwede ba yun? Hingin ko? Sabi niya. Ang akala naman ni Bali Maharaj, dahil duwende lamang siya, maliit lamang ang mga hakbang niya. Oo, sige. Humakbang ka at ibibigay ko sa iyo ang iyong makukuha sa mga hakbang mo. Sabing ganon. Ngunit, unang hakbang pa lamang ni Vamana, ang pinakamababang mga planeta hanggang sa middle planets ay nasakop niya na. Sa pangalawang hakbang niya, ang middle planets hanggang sa upper planetary system, hanggang sa planeta ni Lord Brahma, ay nasakop na niya. At ang sabi pa niya, Vamana, Bali Maharaj, ang pangako mo sa akin ay pwede ako humakbang hanggang 3 hakbang. May isa pa akong hakbang. Saan ko ipapatong itong pa ako? Sabi niya gano'n. Sumagot naman si Bali Maharaj, wala na po akong ari-arian. Ilagay niyo po ang iyong paanan dito sa aking ulunan. Dahil napagtanto niya na si Vamana ang Supreme Personality of Godhead, hindi niya nga sinunod ang kanyang Gurudev na si Sukra Acharya. Kahit na sinabi pa nitong, huwag kang magpaloko dyan, siya ang Supreme Personality of Godhead, kukunin niyang lahat ang sa iyong ari-arian. Sabi niya ganun. At ang sagot naman ni Bali Maharaj sa kanyang Gurudev, kung siya nga ang Supreme Personality of Godhead, wala naman akong pag-aari, kundi sa kanya naman lahat ng ito. Kanya yun nga ang naganap. Nakuhang lahat ni Lord Vamana ang kanyang ari-arian. At ang 3 hakbang niya ay inilagay niya sa ulo ni Bali Maharaj. Sa katunayan nga, diba, sabing ganun ni Narada Muni sa kwento ni Indra. Sa katunayan nga ay naging pumayag pa si Vamana na maging gwardya sa iyong gate sa heavenly planets upang hindi na muling masugod at makamkam ng iba pang mga nagnanais na demonyong kunin ang iyong mga ari-arian, di ba? Kanya ikaw nga ang pinakapapaboran ni Lord Krishna.
Hindi, hindi ako. Magpunta ka kay Hanuman. Ay, o kaya kay Lord Brahma. Ang alam ko,